Hi! Sa video na to, pag-uusapan natin ang work, word problems about work. Simulan natin sa example na to. At i-consider naman natin ang item na to as item number 1. A piece of work can be done by 6 men and 5 women in 6 days. Or 3 men and 4 women in 10 days. In how many days can it be done by 9 men and 15 women? Ang mangyayari dito, mag-a-assign tayo ng variables sa mga characters, kagaya ng ginagawa na lamang natin sa previous videos about word problems. Meron tayong dalawang characters dito. Itong men at saka women. I-assign natin ang variable M as work rate or ang bilis ng pagtatrabaho ng men, ng isang lalaki sa isang araw in one day. Pagkatapos, yung W naman ay ang kabaligtaran naman. Kapag babae ang gumagawa ng one woman in one day. Ngayon, ito translate na natin into mathematical equations ang bawat statement natin dito. Meron tayong dalawang statement dito, itong 6 men and 5 women in 6 days. Ito muna unahin natin. 6 men. Tapos ang inassign natin ay isang man lang. Ibig sabihin, i-multiply lang natin siya by 6, itong letter M. Plus 5 women. Since one day lang itong ginagawa ng bawat tao natin, ibig sabihin, 1 out of 6 lang yan. 1 out of 6 days. I-consider naman natin to as equation 1 natin. Ngayon, bakit kaya tayo nagko-consider ng equation 1? Kasi meron tayong dalawang unknown dito. Itong letter M at letter W. Paano kaya natin mahahanap ang value nila na hindi dependent sa bawat isa? Kailangan i-translate din natin into mathematical equation itong pangalawang statement natin. 3 men and 4 women in 10 days. Ibig sabihin, i-multiply natin by 3 itong letter M at 4 women in 10 days. Ibig sabihin lang nito, pangalawang statement na to ay sa isang araw, kapag merong 3 lalaki at saka 4 na babaeng gagawa, 1 out of 10 ng buong 10-day work ang kaya niyang gawin. Ngayon, hindi natin gugustuhin na merong fraction dito sa equations natin. Ang gagawin natin, i-multiply natin tong equation 1 by 6. Multiply by 6. Kapag ginawa natin yan, ang mangyari ay 36M plus 30W equals 1. Pagkatapos itong equation 2 naman, gusto natin mag-cancel out itong number 10 sa denominator ng right hand side natin. Ibig sabihin, i-multiply natin itong equation 2 by number 10. 10 times 3 equals to 30. Kopyahin natin itong M plus 10 times 4 equals 40. W equals 1. Ngayon, meron tayong na-adjust na equations dito. Sabihin natin na itong unang equation ay equation 1 prime at saka equation 2 prime. Bakit nga ba meron tayong nilagay na prime dito? Kapag nakapag-aral ka na higher physics, kapag binabago mo ang bawat equation para hindi maguluhan sa pagsusuri ng solution natin, kailangan nilalagyan natin ang prime para comprehensive ang understanding natin ng bawat solution natin. Ngayon, meron na tayong maayos na system of equation. Ano kayang gagawin natin? Kailangan nating pag-applyan ng method of substitution or elimination dito. Sa case na to, sa solution ko, ang gagawin ko ay method of elimination. Paano kaya yan? Ang nakikita kong paraan dito ay kailangan maging
negative 36 itong part na to. Kailangan maging negative 36 ito para kapag ipag-add natin yan, magka-cancel out lang to. So, paano kaya mangyayari yun? Kailangan, meron kang imumultiply na something dito sa equation 1 such that kapag minultiply mo yon ay magiging equals to negative 30. Para kapag ipag-add natin tong dalawang equation na to mamaya, magka-cancel out lang silang dalawa. So, magsa-scratch tayo dito. Kapag minultiply natin ang something itong 36, sabihin natin letter x, kailangan equal to 30. Divide natin both sides by 36. So, cancel out. X equals to 30 over 36. Mapapansin natin na magkapareho silang divisible by 6. So, 30 divided by 6 equals 5. At 36 divided by 6 equals 6. Ibig sabihin, i-multiply natin both sides nitong equation by negative 5 over 6. So, ngayon, ang mangyayari ay, i-distribute natin to. Negative 5 over 6 times 36 equals negative 30. Kopyahin natin tong letter M. Plus, negative 5 over 6 times 30. So, 5 over 6 times 30. Cancel out tong 6 at 30, magiging 5. Magiging negative 25. W equals negative 5 over 6 times 1 equals negative 5 over 6. Ngayon, sabihin natin na equation 1 double prime na yan. Ngayon, ang gagawin naman natin, kopyahin na lang natin tong equation 2 prime. 30m plus 40w equals 1. Ngayon, pwede na nating mai-apply ang method of elimination. Kapag ipag-add natin tong equation 1 double prime plus equation 2 prime, magka-cancel out na lamang itong letter M natin. So, ibig sabihin, ipag-combine na lang natin ang like terms dito. 40w minus 25w equals 15w equals to 1 minus 5 over 6. Itong 1, kapag gusto natin siyang isubtract dito sa isang fraction na 5 over 6, equal lang siya sa 6 over 6. Para maging equal lang yung denominator nila. So kapag ang 6 over 6, sinubtract natin sa 5 over 6, ang mangyayari ay 1 over 6. So, kopyahin natin itong 15w sa left hand side. Ngayon, ang gagawin natin para mag-cancel out tong 15 sa left hand side, i-multiply natin both sides by 1 over 15. So, mag-cancel out na to. So, ang w equals to 15 times 6 equals 30. 6 times 3 equals 9. So, 1 over 90. So, ang w ay 1 over 90. Ibig sabihin, ang work rate done by one woman in one day ay 1 over 90. Ano naman kaya itong letter M? Itong work rate done by one man in one day. So, pwede tayong pumili sa either equation na to. Either equation 1 or equation 2. Ngayon, mas wise kapag pipiliin natin tong equation 1. So, dito na natin isolve sa ibaba. 6m plus 5w equals to 1 over 6. Ang w natin ay 1 over 90. So, 6m plus 5 times 1 over 90 equals 1 over 6. 6m plus
magka-cancel out lang tong 5 at saka 90. So, pareho silang divisible by 5. So, 90 divided by 5 equals to 18. So, ang mangyari dito, 1 over 18 equals 1 over 6. 6m equals to 1 over 6 minus 1 over 18. Para maging pareho sila ng denominator, itong 1 over 6 pwedeng isulat as 3 over 18 minus 1 over 18 equals 2 over 18. Kapag isimplify pa natin yan, magiging 1 over 9 yan. So, 6m equals to 1 over 9. Multiply natin both sides by 1 over 6. 1 over 6. So, m equals to 1 over 54. So, isusulat natin dito ay 1 over 54. Ngayon, puntahan natin kung ano yung main na tanong dito. In how many days can it be done by 9 men and 15 women? So, kapag kailangan nating isolve itong equation na 9 men plus 15 women equals 1 over days. So, kasi ang inassign natin ulit kanina ay 1 day lamang. So, kaya ang nangyari ay 1 out of unknown days kapag 9 men at saka 15 women. Ngayon, isa-solve natin tong letter D. So, isubstitute natin tong values natin. 9 times 1 over 54 plus 15 times 1 over 90 equals to 1 over D. I-solve natin. Itong 9 at saka 54 ay parehong divisible by 6 or 9 rather. So, magiging 1 over 6 ito plus itong 90 at saka 15 ay divisible by 15. So, magiging 6 itong denominator. Ngayon, ang nangyari ay na-simplify siya into 1 over 6 plus 1 over 6 equals 1 over D. Magkapareho sila ng denominator, kaya mangyari ay pwede na natin silang ipag-add, kaya mangyari ay 2 over 6 equals 1 over D. So, ang nangyari ay, isimplify natin tong 2 over 6, ang mangyari, 1/3 equals 1 over D. Cross-multiply natin ito. So, dapat ang magiging sagot dyan ay D equals to 3. Ito ang final answer dito. I-consider naman natin ngayon ang item na to ng word problem natin about sa work as item number 2. 8 women and 12 girls can paint a large mural in 10 hours, while 6 women and 8 girls can paint the same mural in 14 hours. How long it would take to paint the mural by one woman? And how long would it take to paint the mural by one girl? So, katulad na lang ng ginawa natin sa previous item, mag-a-assign tayo ng variable sa bawat characters natin. Sa problem na to, meron tayong dalawang character. Itong women at saka girls. So, i-assign natin tong W as work rate ng one woman in one day. Samantalang itong letter G naman, work rate ng one girl in one day. So, ang mangyari ngayon, i-interpret natin ang first statement natin as mathematical equation. So, 8 women, ibig sabihin, 8 W. 12 girls, ibig sabihin, 12 G. So, actually, dapat ano pala to? Hour pala to. So, dito, dapat hour ito.
1 hour. Equals, since tig 1 hour lang to, inassign natin, so, ang mangyari ay 1 hour out of 14 hours. Or, dapat 10 pala to. 1 out of 10 hours. Itong pangalawang statement naman, 6 women and 8 girls. So, 6W plus 8 girls equals 1 hour in 14. I-assign natin tong unang equation natin as equation 1, pagkatapos equation 2 naman tong ikalawa natin. At kapag isa-solve natin tong dalawang equations na to, hindi natin gugustuhin na merong fractions. Hindi natin gugustuhin na mag-add ng fractions na magkaiba ng denominator kasi maghanap na naman tayo ng LCD na ito. So, mangyari, sa equation 1, i-multiply natin both sides by 10. At saka pag ginawa natin yun, ang magiging pangalan ng equation na to ay equation 1 prime kasi may in-adjust tayong something dyan. Katulad na lang ng ginawa natin sa previous item. Ngayon, sa equation 2, para matanggal tong 14 sa denominator, i-multiply natin both sides by 14. Pagkatapos, pag nagawa na natin yan, pangalanan natin ang equation na yan as equation 2 prime. So, gawin natin. 10 times 8 equals to 80. W plus 10 times 12, 120G equals 10 times 1 over 10 equals 1. 1 prime. 14 times 6. Dito na lang sa gilid. 14 times 6 equals 24 to 84. So, 84 W plus 14 times 8 equals, multiply natin sa gilid, 32, 3, 8 times 1, 8 plus 3, 11. So, 112. G equals 1. Tawagin natin itong equation na to as equation 2 prime. Ngayon, meron na tayong dissenting equations dito. Ang next na gagawin natin dito ay gagamitan natin ng method of substitution o kundi kaya ng method of elimination. Ang mangyari, mag-multiply tayo ng negative x both sides dito sa equation 1 such that kapag minultiply natin yun, magiging 84. Para mag-cancel out tong W kasi ang pinili kong method dito ay method of elimination. So, kung ito-translate natin into mathematical equation, yung sinabi ko, 80 times, kung ano man yung x na yon, equals 84. Para mahanap yung x, divide natin both sides by 80 equals, itong parehong numerator at denominator ay divisible by 4. So, 84 divided by 4 equals 21. 80 divided by 4 equals 20. Ibig sabihin, ang negative x ay negative 21 over 20. Kagaya na sinabi ko kanina, itong equation 1 ay multiply natin both sides netong negative 21 over 20. Kung gagawin natin, negative 21 over 20 dito sa left hand side at saka sa right hand side. Ngayon, ang mangyayari, 21 over 20 times 80W equals, so mag-cancel out lang tong 80 at saka 20, magiging 4 ito, at saka 4 times 21, magiging negative 84. Negative 84, kulay dilaw na lang to para hindi magkalituhan. Negative 84W, pagkatapos i-distribute naman natin to dito. So, negative 21 over 20 times 120, isulat natin dito sa scratch.
Negative 21 over 20 times 120. Cancel out tong 20 at saka 120. Magiging 6 itong 120. 6 times 21 equals 126. Copy negative. So, negative 126g equals negative 21 over 20. Kapag minultiply natin to negative 21 over 20 sa 1. Ngayon, pwede na natin ipag-add ang dalawang to. Kapag ipag-add natin yan, magka-cancel out lang tong W. So, negative 126 plus 112 equals negative 14g. So, 1 minus 21 over 20 naman itong sa right hand side natin. Ngayon, mag-a-add tayo ng whole number sa isang fraction. So, para maging whole number naman tong 1, isulat natin siya into fraction form. At saka meron tayong fact na kapag magkapareho ng numerator at saka denominator ang isang number, ibig sabihin ang value niyan ay 1. This time, ang gusto nating value dito ay 20 ang denominator niya. So, ibig sabihin 20 rin ang numerator niya rather. So, copy na lang natin to negative 21 over 20. So, negative 14g sa left hand side. Ang mangyari ay negative 1 over 20, negative 14g. So, multiply natin both sides by 1 over 14 times negative 1 over 14. So, g equals 1 over 20 times 14 equals 0, 8, 0, 2, 280. So, ang g equals to 1 over 280. Isulat natin siya dito sa inassign natin kanina na ang letter G ay equals to 1 over 280. Ano naman kaya ang value na itong letter W? So, pipili tayo dito sa either equation 1 prime or equation 2 prime. Kung akong papipiliin dito, mas pipiliin ko ang equation 1 para mas madali lang mag-cancel out kapag mag-substitute ng letter G dito. So, gawin natin. 80W plus 120 times 1 over 280 equals 1. So, 80W plus, isulat natin sa scratch tong 120 over 280 rather. Mag-cancel out lang tong dalawang 0 nila. So, itong 12 at saka 28, mapapansin natin na parehong magka-divisible sa 4. So, 12 divided by 4 equals 3. 28 divided by 4 equals 7. So, 3 over 7 lang ito. So, kapag nilipat natin dito sa right hand side, magiging negative 3 over 7. So, pwede na natin hindi na isulat itong plus. Equals 1 minus 3 over 7. So, crush out na natin itong plus dito sa left hand side. So, meron tayong 80W equals, ito ay 7 over 7 minus 3 over 7. So, 4 over 7, multiply natin both sides by 1 over 80. Itong 4 at saka 80, mag-cancel out lang yan kasi parehong divisible by 4. So, ang matitira dito sa denominator ng 1 over 80 ay magiging 20. 1 over 7 times 1 over 20 equals 1 over 140. So, W equals to 1 over 140. So, 1 over 140. Ito ay ang rate. So, ang tanong dito ay, how long would it take to paint the mural by one woman? So, kapag isang babae ang gagawa nito, it will take 140 hours. Samantalang kapag isang
Girl naman ang gagawa dito. Ang pinagkaiba pala nila ay woman at saka girl. Kapag girl ang gagawa ay 280 hours. Ganito kasi ang interpretation ng work rate. Ang unit of measurement nito ay mural per hour. So, mural per hour. So, itong nakalagay dito na work rate ng isang woman ay 1 mural per 140 hours. So, kapag yung pag-usapan natin ay yung woman, 1 mural in 140 hours. So, ayan lang kasagutan sa tanong natin. Kapag kung ilan ang oras na iti-take ng isang woman para magawa ang isang buong mural. So, it will take 140 hours. Ganon na rin lamang kung paano interpret pagdating dito sa girl. 280 hours. I-consider naman natin ang item na to as item number 3. If 5 men and 3 boys can reap 23 acres in 4 days and 3 men and 2 boys can reap 7 acres in 2 days, how many boys must assist 7 men in order that they may reap 45 acres in 6 days? So, katulad na lamang ng ginagawa natin dun sa previous items, mag-a-assign tayo ng variables sa bawat character natin. Sa case na to, meron tayong dalawang character, man at saka boy. So, para sa man, letter M ang gagawin natin. Work rate of man. So, kapag sa boy, letter B. Work rate of boy. Ngayon, i-interpret natin tong first statement into mathematical equation. Kapag pinag-combine daw natin tong work rate ng 5 men at saka ng 3 boys, makakapag-produce sila ng work rate na 23 acres per 4 days. Ito ay ang equation 1 natin. Para sa pangalawang statement, kapag pinag-combine natin ang work rate ng 3 men at saka ng 2 boys, makakapag-produce sila ng work rate na 7 acres in 2 days. I-consider natin to as equation 2. Ngayon, hindi muna natin gagawin yung method na either substitution or elimination kasi meron tayong fraction form dito sa right-hand side. Hindi natin gugustuhin lagi yun. So, ang gagawin natin ay para sa equation 1, i-multiply natin both sides by 4. Kaya mangyari sa equation 1 ay magiging 4 times 5 equals to 20m plus 4 times 3 equals to 12b equals 23 over 4 times 4 equals to 23. Sabihin natin na equation 1 prime ito kasi binago natin tong equation 1. Ngayon, para sa equation 2, multiply natin both sides by 2. So, 2 times 3 equals to 6m plus 2 times 2 equals to 4b equals to 7. Sabihin natin na equation 2 prime ito. Ngayon, wala na tayong fraction form dito. So, mas mapapadali ang buhay natin kapag gagamitin na natin yung elimination method. Ngayon, ano kayang magandang unahin na i-eliminate natin? Itong letter M nga ba or letter B? Para sa akin, itong letter B. Kasi itong dalawang to, meron silang common factor such that kapag i-multiply siya, ay magiging pareho sila ng number. So, ano nga ba yung number na yun? Ayan ay ang negative 3. So, multiply natin both sides ng equation 2 by negative 3. Kapag dinistribute natin itong negative 3 dito, ang mangyari sa equation 2 prime ay negative 18m minus negative 3 times 4b equals to negative 12b equals negative 3 times 7 equals to negative 21. Ito ay ang equation 2 double prime.
Ngayon, ipag-add natin tong equation 2 double prime at saka equation 1 prime. Ipag-add natin yan. Ang mangyari ay, kopyahin muna natin tong equation 1 prime. 23. Magka-cancel out eventually itong letter B. So, ang matitira ay 20m minus 18m equals to 2m. Equals 23 minus 21 equals to 2. So, divide natin both sides by 2 para mag-cancel out itong 2. So, m equals 1. So, kapag i-substitute natin siya dito sa inassign natin, ang work rate ng men ay 1. Ngayon, isolve naman natin yung B. Pipili tayo sa either equation 1 prime or equation 2 prime kung saan natin i-substitute yung letter m. Pwede natin piliin ng equation 2. Equation 2 prime. So, ang mangyari dyan ay 6 times 1 plus 4b equals to 7. So, 4b equals to 7 minus 6. 4b equals to 1. Divide both sides by 4. b equals to 1/4. Ito ang work rate ng boys. 1/4. Puntahan naman natin tong questions. Question natin rather. How many boys must assist 7 men in order that they may reap 45 acres in 6 days? So, kapag i-interpret natin siya into equation, ang mangyari ay 7m plus, sabihin natin, letter x, itong unknown natin. X times b equals to 45 acres in 6 days. 45 acres in 6 days. Hanapin natin tong x na unknown. So, ngayon, i-substitute natin tong mga values ng m at b. Ang m natin ay 1. 7 times 1 plus x times 1/4 equals to 45 over 6. Transpose natin tong 7 dito sa right hand side. Kaya ang mangyari dyan ay 1/4 x equals to 45 over 6. Pagkatapos itong 7 over 6, itong 7, kapag gusto nating magkaroon ng denominator yan na 6 para madaling i-subtract dito sa 45 over 6, ang value niyan ay 42 over 6. So, 42 over 6 equals 3 over 6. Ang value nito, kapag i-simplify natin, 1/2. Kopyahin natin tong 1/4 x. Ngayon, cross-multiply natin. Ang mangyari ay 2x equals 4. Divide both sides by 2. Cancel out itong 2. Kaya ang mangyari, ang x dito, 2. So, ayan ang final answer natin dito. Ang kailangan, 2 boys. Ang sagot dito, how many boys? 2 boys must assist 7 men in order to reap 45 acres in 6 days. Ngayon, i-consider naman natin ang item na to as item number 4. An inlet pipe on a swimming pool fills the pool in 12 hours. The drain pipe empties the pool in 16 hours. If the pool is 2/3 filled and the inlet pipe and drain pipe are opened, how long from the time will it take to fill the pool? So, ngayon may susundin tayong formula. Volume of flow equals to work rate times time. Actually, parang distance problem lang siya. Yung speed ay work rate, pagkatapos yung distance ay volume of flow. Tapos,
as usual. Pero ito, nirelate lang yung distance problem dito sa work problem. Ngayon, mag-assign tayo ng X. Ang X na to ay yung time para ma-fill ang buong pool. So, meron tayong dalawang pipe dito. Ang inlet pipe at saka ang drain pipe. Ang inlet pipe, sa isang oras, ang mafe-fill niya sa pool ay 1/12. So, sabihin natin, 1/12 work rate of inlet pipe. Samantalang yung drain pipe naman, 1/16. Sa isang oras, ang kaya niyang i-drain na tubig sa isang buong pool ay 1/16. Kasi maubos niya yung pool na yan in 16 hours eh. So isang oras, 1/16. Partially lang yan. So, isusulat natin dito, work rate of drain pipe. Two-thirds ang initial volume natin. So, ibig sabihin, kailangan na nating i-interpret ang buong ito in mathematical equation. Susundin lang natin tong formula na to. Ang volume of flow ay 2/3 equals addition lang ng work rate nila. Work rate na itong inlet pipe plus work rate na itong drain pipe. Ang work rate ng inlet pipe ay 1/12 plus times x pala dapat yan kasi kung susundin natin yung formula, times time. Pagkatapos yung time ay inassign natin as letter x plus work rate ng drain pipe. Ang work rate ng drain pipe ay 1/16. Pero nagde-drain siya. Ibig sabihin, nauubusan ng tubig. Ibig sabihin, mababawasan siya, kaya magiging negative. 1/16 work rate times time. So, letter X, as usual. So, kung isimplify natin, 1/12x minus 1/16x equals 2/3. Mapapansin natin na sa left-hand side natin, like terms itong dalawang to. So, kukunin natin ang LCD nila. At ang LCD nilang dalawa ay 48. Kasi itong 48 divisible by 12 at saka 16. So, 48 divided by 12 ay 4. Times 1, 4. Minus 48 divided by 16 equals 3. Times 1 equals 3. Ilabas natin ang x dito. Equals 2/3. So, mangyari, 4 minus 3 equals 1/48 equals, copy muna pala natin ang x. Equals to 2/3. Cross multiply, 3x equals to 2 times 48. Or, ganito na lang pala. Multiply na lang natin both sides by 48 para mag-cancel out na lang tong 48 sa left-hand side. So, 2 times 48. Or, mag-cancel out na lang tong 48 at saka 3 natin. 48 divided by 3 equals 16. So, 16 times 2 equals 32. So, ibig sabihin, ang time to fill the pool ay 32 hours. Ayan dapat ang final answer. Consider naman natin ito as last item ng video na to.
Mario and Julio are working together to wash cars. When they work together, they can wash 7 cars in 2 hours. If Mario works alone, he can wash 5 cars in 3 hours. If Julio works alone, how long will it take him to wash 12 cars? Katulad na lang ng usual na ginagawa natin, kailangan mag-assign tayo ng letters sa bawat character. Sabihin natin itong letter M ay work rate ni Mario. Work rate ni Mario. Samantalang itong letter J naman, work rate ni Julio. Kapag pinag-combine daw ang work rate nila, magagawa nila ang 7 cars in just 2 hours. So, M plus J equals 7/2. Pagkatapos, kapag si Mario ay gumawa ng work ng nag-iisa, kaya niya ng 5 cars in 3 hours. So, kapag wala si Julio, ibig sabihin 0 ang J. So, 5 cars in 3 hours. Lagyan na lang natin ang unit na to. 7 cars in 2 hours. Samantalang ito naman, 5 cars in 3 hours. Pagkatapos, ang tanong dito, gaano kaya katagal pag si Julio ang gagawa ng mag-isa? Kung 12 cars ang gagawin niya, gaano katagal daw? So, ang gagawin natin, i-substitute muna natin tong letter M dito. So, kapag ginawa natin, 5/3 plus J equals to 7/2. Kunin na muna natin ang rate ni Julio. I-transpose natin tong 5/3 sa right-hand side, kaya mangyari ay J equals to 7/2 minus 5/3. Hindi magkatulad ulit ng denominator, kaya ang gagawin natin, kunin natin LCD. 6 ang LCD ng dalawang yan. 6 divided by 2 equals 3 times 7 equals 21. Minus 6 divided by 3, 2 times 5 equals 10. Ang rate ni Julio ay 11/6. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa ng 11 cars in 6 hours. Ang mangyayari dito, gaano daw katagal kapag 12 cars ang gagawin niya? So, ibig sabihin, mag-multiply tayo ng 12 cars dito sa ilalim para mag-cancel out itong car na unit of measurement natin. 1. Ilan? Gaano daw katagal? So, sa kabila na lang para hindi siya maging equals J. Ang rate ni Julio ay 11 cars over 6 hours. Kapag 12 cars ay copy na lang natin itong 11. Pagkatapos mag-cancel out na tong cars, 12 times 6 equals 72 hours. Pagkatapos hindi natin laging gugustuhin na meron tayong hours sa ilalim or sa denominator. So, para makuha natin yan, kunin natin ang reciprocal niyan. So, 72 hours over 11. Ilan kaya yan? So, 72 divided by 11 equals to 6. So, 6 times 6 equals to 66. So, 6 and copy natin to 11. 72 minus 66 equals to 6. Ito ang kaya niyang gawin kapag 12 cars. 6 and 6 over 11 hours. Ayan dapat ang final answer.